Isang mapagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa. Ngayon pong hapon ay nandito na naman po tayo para sa ating online Sunday service. Naniniwala po ako na ang bawat isa ay naging matagumpay sa kanilang mga buhay bilang mga Kristiyano etong mga nagdaang linggo. Amen. Uh, Ngayon pong etong nakalipas na linggo, um, may mga kapatiran po tayo na nag-celebrate ng kanilang birthday. Gusto ko pong pasalamatan ang ating Panginoong Jesus sa kanyang kabutihan at sa kanyang mga mabubuting gawa no sa buhay ng ating mga kapatid. I want to praise the name of the Lord sa buhay ni Mami Doris no. Nakapag-celebrate po siya ng kanyang birthday 3 days ago, and she has been a great help sa ministry, and she personally takes care of me. No, talaga napakabuti ng buhay ni Mami Doris sa ministeryo at lalo na po sa akin no, uh, personally no, bilang isang pastor no, at na hindi matawaran ang kanyang paglilingkod at ganoon din naman ang kanyang kabutihan. Kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus sa buhay ni Mami Doris. Um, Good afternoon po, Tita Malu. And salamat sa Panginoon at kayo ay nandito ngayong hapon. At ganoon din naman, I also want to praise the name of the Lord our God sa buhay ni Kuya Argel Suprales. No? Siya po ang ating gitarista sa simbahan, and he celebrated his birthday kahapon. No? 18 na daw po siya. So, no, research nyo na lang kung kung ilang taon na talaga siya. Pero nakita ko sa Facebook, 18 na daw siya. So, I want to praise the name of the Lord sa buhay ng ating kapatid no, sapagkat siya ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kalagayan. So, good afternoon po, Tita Flor. At ganoon din naman, I also wanted to praise the name of the Lord Jesus Christ sa buhay ni Kuya Reynald Magrasya. He is celebrating his birthday today. So, no, kaya nawa ang mga kapatiring ito ay patuloy na pagpalain, ingatan at samahan ng Panginoon at patuloy na gabayan sa kanilang pagpapatuloy sa buhay na ito. So, yun po ang ating mga birthday celebrators etong mga nakalipas na araw. So, kung meron man po dyan na mga hindi nabanggit, no, I hope ay comment nyo lang po dyan para mabanggit rin po natin. So, salamat sa Panginoon. Amen. So, nandito rin si Tita Violet Jimenez. No, good afternoon rin po sa inyo, Tita Violet, no. And happy Thanksgiving Day rin po para sa inyo, no. It's been Thanksgiving, no. Uh, Lahat tayo ay magpasalamat dun sa mga tao na patuloy na ibinigay ng Diyos bilang kabahagi ng ating mga buhay, na patuloy na nagpapasaya sa atin at patuloy na nakakapaglingkod tayo sa kanila. So, to all brothers and sisters out there, no, salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa akin no, as a pastor. Kung wala po kayo ay hindi rin naman ako magiging pastor kasi ano gagawin ko no, kung wala rin naman kayo. Kaya ako pastol kasi may mga pinagpapastulan. So I want to thank the Lord. I want to thank the Lord no sa buhay ng bawat isa, which because of you the Lord enables me to serve in His vineyard. So, salamat sa inyo. At, ano pa ba? So, naniniwala po ako na etong mga nakalipas na araw, again, ang bawat isa sa atin ay nagtagumpay bilang mga Kristiyano. Amen po ba? So, sa mga kapatiran po na nandiyan ngayong hapon,
please comment lang po, no, para kayo po ay ma-recognize ko na kasama namin dito sa live Sunday service. And for all those people na um, after the live service, nakakapag-watch po sila at nakakapagpanood po sila. No, I want to praise the name of the Lord sa buhay ng bawat isa. Nawa po ang mga mensaheng na pag-aaralan natin ngayong every Sunday, I hope na ito po ay maging pagpapala at maging gabay sa buhay ng bawat isa. So, patuloy lang po kayo manood upang lahat po tayo ay ma-inform at uh, magpalakasan po tayo sa bawat isa at tayo pong lahat ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Good afternoon po kay Ate Jean Pakumbaba, no? Thanks for attending our online Sunday service, no? Just like what I'm saying, no? Ang online Sunday service na ito ay makapagpatuloy sa atin, no, to edify us, no, patuloy na maging maayos ang ating mga pananaw bilang mga Kristiyano. Amen. So, sige po, tayo po ay magpasimula na, lamang po ay may ilan na po tayo rito magkakasama. Okay, so let's pray. Lord Jesus, thank you very much, O God, for this afternoon, Lord. Thank you very much, O Lord, for enabling us, O God, na makapaglingkod, Panginoon, sa inyo, O dakilang Diyos. And, Lord, makapag-touch ng buhay ng bawat isa, dakilang Diyos. Lord, we pray this afternoon, O Lord, for your mercy, O God, for your, for your Holy Spirit, O God, to be with us, O Lord. Dumadalangin po kami, Panginoon, dakilang Diyos, na gabayan niyo po kami, Panginoon, sa hapong ito. At minsan pa, dakilang Diyos, ipinapagpakumbaba po namin sa inyo, o dakilang Diyos, ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Linisin niyo po kami, Panginoon, ang aming isipan, ang aming buong pagkatao, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, ngayong hapon sa Sunday service na ito, dakilang Diyos, O Lord. And, Lord, ngayong hapon, O dakilang Diyos, magsalita po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. O Lord, kung ano ang nais ninyo, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos, ay maituwid, mapagpala, o dakilang Diyos, at kami ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy ng inyong kalakasan at ang inyong pag-iingat ang aming hiling. At Lord, sa hapong ito, dakilang Diyos, hayaan niyo ang inyong Santong Espiritu, dakilang Diyos, ay mag-umapoy sa buhay ng bawat isa, sa puso ng bawat isa, dakilang Diyos. Ang aming mga tatak, dakilang Diyos, ay mag-umapoy, o dakilang Diyos, upang makonsum kami, dakilang Diyos, ng inyong Santong Espiritu, at maranasan namin kayo, Panginoon. That our lives, O God, will continually change, O God, and one day we will just be just like you, O Lord, na ang aming mga buhay will be in accordance, Lord, to your image. Lord, salamat po, dakilang Diyos. And today, O God, this afternoon, O Lord, patuloy, O dakilang Diyos, Lord, na kumilos kayo sa buhay ng bawat isa. At kung may mga tao, dakilang Diyos, na may mga kahilingan ngayong hapon, O dakilang Diyos, tingnan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, dakilang Diyos. At Lord, if kung ang mga hiling ni iyon, dakilang Diyos, ay makakapagbigay ng karangalan sa inyong pangalan at sangayon sa inyong kalooban, ipagkaloob niyo, O dakilang Diyos. Kayo na mabuting Diyos at walang katulad, at kayo na mapagmahal na Diyos at mapag-unawa, O dakilang Diyos. Kayo na nagmahal sa amin ng lubos na walang katulad, O dakilang Diyos. Patuloy kaming sa iyo nanganganlong. Samahan niyo po kami ngayong hapon at patuloy, Panginoon, O dakilang Diyos, na pagpalain ng iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, sige po, tayo po ay magsimula na sa ating gawain at mag-aral ng salita ng Panginoon. So I hope before you came, no, bago po kayo pumasok sa online Sunday service na ito, no, kayo po ay ready na. You have your Bible, no, sa inyong tabi. Amen. So I will be giving you the text nung napag-aaralan natin ngayong hapon. So, saan pa isusulat to? Okay. So, ito po siya. Aklat po ng Roma, chapter 18 to 30. Okay. So, sige po. Ayan. Ilagay ko na lang po dyan para makita nyo po maybe after the service.
kung hindi nyo naman po siya nabubuksan, no, sa ating kasabay ng live service. So again, no, ang ating pag-aaralan ay Roma chapter 8 verse 18 to 30. So sana po ang bawat isa sa inyo ay ready na. Ayan. Sige po, bigyan ko po kayo ng ilang minuto, ilang pagkakataon upang mabuksan ninyo ang inyong mga Biblia. Aklat po ng Roma chapter 8 verse 18 to 30. Amen. So, sino ba mga kasama natin dito ngayon? Si Tita Malu, si Tita Flor, si Tita Violet, and si Ate Jean Pakumbaba. At sino pa ba hindi ko na-mention? Siguro nandun na sa taas. So, okay. Sige po, kung open nyo, nabuksan nyo na po, basahin po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po rito, Roma chapter 8 verse 18 to 30. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag sa ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Amen. So, again, isang mapagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa, at nawa ang salita ng Diyos na ito ay maging pagpapala sa lahat ng anak ng Diyos. Amen. So, magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, sana po yung mga kasamahan nating iba, ay maka-attend din. Pero yung iba, ay nag-i-amen din naman. Yun nga lang pagkatapos ay nawawala. Okay. So, magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, let's discuss about this one. So,
tayo po ngayon no sa ating mga Kristiyano no, though we are Christian already because tayo po ay naninirahan sa mundong ito, hindi rin naman tayo no ay hindi tayo nakakaligtas sa mga kapighatian na nararanasan ng mundong ito. Siyempre, no, bagamat tayo mga Kristiyano, kasama natin ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, and we have the peace of God that surpasseth understanding. But then again, no, dahil nakikita natin kung ano nangyayari sa mundong ito, minsan talagang dumarating tayo sa isang sitwasyon na naahabag tayo dun sa mga tao. Kahit itong mga taong to ay hindi kumikilala sa Diyos. Yung iba talaga ay dinesisyonan na nila na walang Diyos. But then again, seeing the situation that they are going through, no, ay nakaka-apekto rin sa atin. And sometimes even though we're not, hindi tayo directly affected ng mga sitwasyong yun, for us Christians, no, sa atin, we are not directly affected by those things because we understand the plan of the Lord and we trust the Lord completely of whatever is transpiring in this earth. No, tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon sa anumang nangyayari sa mundong ito. But then again, bilang isang tao, tayo pa rin naman ay naapektuhan ng mga nangyayari. So, at hindi lang yan, no, kasama rin iyon sa design ng ating Panginoon kung paano ang bawat isa sa atin no, ay magpapakasumakit at mapapatunayan na tayo talaga ay mga anak ng Diyos. Kasi it has been said that everybody will be tested, everybody would be tested on fire para mapatunayang totoo. Ang bawat Kristiyano ay nililinang sa apoy upang mapatunayan na ikaw ay ginto. Kasi may mga taong Kristyanuhan rin lang naman. No? May mga dahilan kung bakit nasa loob ng simbahan yan. Una, yung iba ay nasa loob ng simbahan kasi nawawala lang. No, hindi nila alam kanilang ginagawa doon sa loob. Yung iba ay because of the social gathering, no, nagiging sosyalan ng loob ng simbahan. Yung iba naman siguro dahil sa mga benefits, no, siguro benefits sa friends, benefits sa church community, and benefits sa church. Pero kapag yung mga yan ay sinubok at kapag yung mga yan ay tinignan mo sa paglilingkod sa Panginoon, makikita mo na sila rin naman ay hindi maasahan. Pero may mga tao rin naman masigasig sa paglilingkod sa Panginoon, masigasig sa paglilingkod, pero hindi talaga sila naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod sila para sa kanilang sariling kapakanan, pagkilala, karangalan, no? At minsan ginagamit nila ito para sa sarili nilang kagamitan sa sarili at honor sa lahat ng taong nakaka-appreciate sa kanila. But then again, it is not actually for the service of God. Kaya kung mapapansin nyo, itong mga taong ito ay talagang kung depensa nila ang kanilang honor, ang kanilang karangalan, ang kanilang pagkatao, ganun na lamang taliwas sa paglilingkod na ginawa ng ating Panginoong Jesus. No, siya ay nagpakasumakit, pinagsabihan ng mga hindi magaganda, no, ginawa ng mga hindi magaganda, but then again, nanatili siya sa paglilingkod sa kanyang Ama, na kung saan siya nating dapat tularan. Amen. So, nandito si Kuya Oliver Opalia. No, good afternoon sa iyo, Kuya Oliver. No, so kaya iba-iba dahilan. So, kaya ang bawat isa sa atin, no, sabi ng Biblia, kinakailangang subukin at dalisain sa apoy upang mapatunayan na tayo ay talagang mga anak ng Diyos. And aside from that, ang ating rin mga gawa bilang mga Kristiyano, ganun din naman ay dadalisayin din naman sa apoy upang ang ating mga gawa ay makita. If you have read about it, no, kung ito ay gawa sa dayami, kung ito ay gawa sa mga bagay na hindi nalulusaw sa apoy, o yung mga bagay na ginawa mo na nalulusaw lang sa apoy. So sometimes, we're not doing things right. So let's pray to the Lord that we'll be continually be edified, no, sa kanyang salita and into His righteousness para
patuloy tayong magawa natin ang mga bagay ng tama. As a Christian, we know for sure that, we are not acting, hindi natin ginagawa ang mga bagay-bagay na mabuti lamang. We are called into righteousness, so we're supposed to be doing the righteous thing, the right thing, not the good thing. So, I would like to remind each and every one of us, gusto ko pong i-remind ang bawat isa sa atin, always do the right thing, not the good thing, because when you do the good thing, mapapansin ninyo na kapag ginawa nyo ang mabuti, there will be a time na mapapasama pa kayo. But if you do the right thing, whatever happens, it will stand through time. Ito po ay mananatili at mapapatunayan, and they may never understand it right now. So hindi nila ito mauunawaan ngayon, but then again, when it is tested by time, through time, makikita nila na ang ginawa mo ay tama at mabuti. So when you do the right thing, makikita mo na ito ay mabuti. Amen. So, kaya patuloy tayo nag-aaral sa salita ng Diyos upang hindi lamang tayo makulong sa mga bagay na inaakala nating mabuti, kundi magkaroon tayo ng maayos na linya ng pag-iisip at pamumuhay bilang mga Kristiyano, which is called the righteousness of God. Amen. So, let's go directly sa Word of God. Tingnan natin, himayin po natin ang salita ng Diyos na ngayon. Amen. Upang tayo po, ang ating mga espiritu ay makakain ng salita ng Panginoon. So because this is the bread of life. Okay? The bread of God. Sabi rito, Roma chapter 8 verse 18 to 30. Let's start at the verse 18. Ito po, kapag binuksan nyo ang inyong mga Biblia, meron siyang title na Ang Kaluwalhatiang sa atin. Sabi rito, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Amen. So, as a Christian, meron sinasabi rito na pagtitiis. Para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan. Bakit Kristiyano tayo, meron tayong pagtitiis? In fact, if you're serving the Lord, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, mafa-find out mo na napakaraming bagay na kailangan mong pagtiisan, In other words, nakaka-stress. Kasi naglilingkod ka sa Panginoon, merong mga challenges, and there would be a time na lahat na mabuting ginawa mo, minsan ay pinag-iisipan ng masama, at pinagpaparatangan ka ng masama. O kung hindi naman, habang naglilingkod ka sa Diyos, hindi naman lahat ng bagay readily available. Ito ay ginagawa natin ng pagkilos, pamamaraan upang lahat ng bagay na ito ay magkaroon at maisakatuparan sangayon sa kalooban at plano ng Panginoon. So, when you were serving the Lord, there will always this pagtitiis, Meron tayong pagtitiis. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, at hindi mo na nararanasan ang pagtitiis na ito, then baka hindi ka naman naglilingkod sa Diyos. Or kaya ka nagtitiis kasi nagpapakasumakit ka sa sarili mong kagagawan at wala naman talaga sa linyada o wala naman talaga sa plano ng ating Panginoon. Good afternoon po, Tita Susan. So, salamat sa Panginoon at nakasama namin kayo. Okay? So, kaya tayo mga Kristiyano, meron tayong pinagtitiisan. Una, sa ating ministry, nagtitiis ka sa pagpapakirap, anuman ang ministry mo sa loob ng simbahan. Ikaw ay tagalinis, tagawalis, ikaw ay tagapunas, ikaw ay singer. Sometimes when you're already a singer, hindi lahat ay natutuwa sa'yo. So, titiisin mo yung mga taong yun. And even if you're already a pastor or whatever ministry that you're handling in the church, minsan nagtitiisan tayo sa bawat isa because we're not perfect. Ang bawat isa atin ay may mga kakundian at tinitiis natin ang bawat isang yon. And sometimes we err, tayo ay minsan nagkakamali. So this is the part that, nag-a-assist tayo sa bawat isa. We are assisting each one of us
at we are not judging each every one of us. So, tinutulungan natin, ina-assist natin upang ang bawat isa ay magkaroon ng righteous na pamumuhay. Hindi yung kapag nagkakaroon ng issue ang mga kabatiran, nangunguna ka sa chismisan at sa pagkakalat sa mga bagay na hindi mabuti. So, hindi po yun dapat. Ang mga kapatiran ay nasa loob ng simbahan. They're just human being, and human beings, no, ay may mga talagang may mga pagkukulang, mga pagkakamali, and we assist each other. We do not judge each other. No, ganoon. So, hindi natin inuhusgahan, kung hindi tinutulungan natin ang bawat isa. And sometimes dumarating sa punto na kapos ang ating kaalaman at kakayanan. That is why we come into prayer and we seek for the guidance and the wisdom of the Lord to intervene sa isang sitwasyon ganon. Pero lahat ang bawat isa sa atin are working for the edification of everyone inside the church. Kaya kung ikaw po ay kumikilos para sa ikakatibay, paglago ng bawat isang Kristiyano nasa loob ng simbahan, totoong Kristiyano ka nga. Pero kung ang trabaho mo sa loob ng simbahan ay usisain, busisiin, at magchismis ng hindi magagandang bagay, magkalkal ng basura, ng mga taong ibinasura na yung mga bagay na hindi maganda, you're not Christian. No? Ikaw ay, no, tawag niyan, alam nyo, masakit mang sabihin, pero ang mga taong ganito ay peste sa loob ng simbahan. No, they're pestering the church. No, sila ay nagiging dahilan ng kaguluhan, dahilan ng problema na loob ng simbahan. So, let's pray to the Lord na ang mga taong ito ay mabago rin naman. Ngayon, kung etong mga taong ito ay mas malaki ang gulong nagagawa sa loob ng simbahan, no, let's pray to the Lord kung ano ang tamang gawin sa mga iyan. Okay, so, pero kapag ang mga taong ito ay talagang problema na talaga at makakaapekto sa iba, no, sometimes dumarating tayo sa punto na binubunot natin talaga itong mga to. So, sana hindi ganoon, no. And then, ano pa ba? So, ang bawat isa sa atin ay merong pinagtitiisan sapagkat meron tayong pinagpupunyagyan. Verse 19, sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. So, kung mapapansin ninyo mga kapatiran, meron tayong pinagtitiisan, meron tayong pinagpupunyagyan, meron tayong pinapatunayan. No, each one of us should work upang mapatunayan na tayo ay totoong mga anak ng Diyos. Amen. Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. So, minsan namamask ng ilan ang kanilang mga sarili. They're posing, portraying themselves as Christian, but then again, pagdating ng trials, nawawala rin naman yung mga yan. No? So, kaya tayo mga Kristiyano, sa kabila ng lahat na nangyayari, sa kabila ng lahat ng tukso, sa kabila ng lahat ng pinagdadanaanan natin, we strive in serving the Lord. So, warning ko lang po sa totoong mga Kristiyano, wag po nating pagsabayin yung ating pagiging Kristiyano. May mga tao kasi na tuloy-tuloy ang pagsimba, nagmi-ministry pa, no, sumasama pa sa ministeryo, pero makikita ninyo na ang kanilang mga ginagawa ay hindi tama. No? Kaya minsan makikita mo pati sa mga post nila sa Facebook, no, ay makikita mo puro kabalbalan. You have to remember as a Christian, yung mga ipinopost natin sa ating mga Facebook, it will have a global effect. Hindi lang po tayo na nakakakita niyan, kundi maraming tao ang nakaka-check niyan, at maaaring kahit there is a certain limitation kung sino man nakakakita ng mga laman mo sa loob ng Facebook, but there is a possibility na yan ay makapag-impluwensya ng napakaraming tao. So you have to be responsible of your thoughts. You have to be responsible kung ano yung inilalagay mo dyan. Lalo na as a Christian, dapat ang ginagawa natin dyan ay nakakapag-edit
nakakapag-edify, nakakapag-guide sa tao, at nakakatulong. Hindi yung mga ipinopost natin sa Facebook, excuse lang yung mga ipinopost sa Facebook ay yung mga sama ng loob, yung mga ipinopost sa Facebook ay yung mga kalandian, no? Para sa mga kabataan dyan, no, Kristiyano na, halos maghubad ka na dyan sa loob na mag-post ka ng mga picture mong hubad, which is ginagawa rin ng mga non-Christian. Kung non-Christian ka sana, wala namang kaso yun, kasi yun naman talaga ang normal sa kanila. Pero dahil Christian ka, ba't kailangan mong gawin yung mga bagay na ganyan? See to it na ang ginagawa mo, talaga makakapag-impluensya na mabuti, no? Makakapag-impluensya na maganda sa mga taong nakakakita, lalo sa mga friends mo sa Facebook. Sinasabi ko lang po ito kasi nakakadismaya rin naman doon sa mga Kristiyano ko, no, na ganun ang ginagawa. So, pag may mga Kristiyano po kayong kakilalang ganyan, pray to the Lord na ang mga taong iyan ay maiayos ng Panginoon ang kanilang mga buhay. Pero kung yan po ay makakaapekto sa buhay Kristiyano ninyo at sa buhay at sa society as a Christian, you better detach yourself sa mga taong ganoon. No, huwag nyo nang aangkinin, nakakilala nyo yan o no, parte ng inyong ministeryo yan. The Bible says so na dapat ganoon ang ginagawa natin sa ganyan. Una, para hindi natin natatawag nito, nakukonsente ang kanilang mga ginagawa. Pangalawa, no, sila ay gumagawa, kumikilos, no, para magbalik loob sa ating Diyos. Alam nyo, mga dahilan mga kapatid, minsan kaya tuloy-tuloy sa paggawayan ng mga ganyan. Kasi tayo mga Kristiyano, hindi tayo matapang, no, sa pagkundina sa mga ganyan. No, not necessarily tapangan nyo ang pagsasabi niyan, but a gentle reminder. Minsan yung gentle reminder na ganun, isang napakatapang na move na yun na kung paanong makapag-edify ng kapatiran. Amen po ba mga kapatid? Pero bago naman tayo magsalita, ipakaisipin nyo muna kung ano magiging epekto ng sasabihin mo. Ulit-ulitin yung isipin at ipanalangin, ano ba magiging epekto niyan? Kasi baka yung sasabihin natin, hindi pumasok sa, no, kahit logical, hindi pumasok. Aralin mo ng mabuti mga kapatid. Kapag nasuma-suma mo na talagang mabuti ang kahihinatnan, then papasok tayo doon sa sinasabing, sabi niya, ano tawag niyan? Open rebuke is better than secret love. Amen. So, ano pa? Pagdating ng Panginoon, tayong mga anak ng Diyos na nagtagumpay ay ihahayag ng Diyos sa harap ng sangnilikha at kanyang aakuin bilang mga totoong kanya. Kaya sabi rito, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang ipahayag sa atin balang araw, sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya tayong mga Kristiyano, meron tayong pinagtitiisan, meron tayong ginagampanan, meron tayong pagpapatuloy, at meron tayong direksyon sa paglilingkod sa Diyos. Verse 20, nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunpaman, nagbigay rin siya ng pag-asa. The Bible is saying here na kung hindi pinahintulutan ng Diyos na ang sangnilikha ay mabigo at bumagsak, hindi iyon mangyayari. But because of the wisdom of the Lord, maraming bagay na pinaplano ang Diyos at surprisingly ay mangyayari sa hinaharap, hinayaan niya ang mga bagay na ito. Sabi rito, nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok. Amen. So, iniisip ng Diyos ang eternity at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Amen. So, napakaganda ng plano ng ating Panginoon. But then again, lahat ng bagay na ito ay kailangan dumaan sa proseso ng paglilinis, pagpipili. Amen. At kaayusan upang matiyak na ang lahat ng bagay will go according to the plan of perfection of the Lord.
Sabi rito, verse 22, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. As you can see guys, no, we are experiencing this right now. Like, kapag binuksan nyo po ang yung mga television, you will be seeing a lot of people are already, sila ay mga nandun na sa kanilang mga bubong. Yung iba, no, ay maraming pinagdadaanan, hindi lang dito sa Pilipinas, sa lahat ng parte ng daigdig. No, everyone, no, ang bawat isa ay nakakaranas na kanilang mga calamities, nakakaranas sa kanilang mga problema, nakakaranas na kanilang mga issues, no, politically, economically, sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. So, the Bible says so, alam natin hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. So, this is already alam na natin ang ganitong klaseng sitwasyon. This was already foretold, nasabi na to noon pa. Kaya tayo mga Kristiyano ay hindi supposedly nagugulat sa mga bagay na nangyaring ito. Magugulat ka lang dito kapag ikaw ay namumuhay na hindi Kristiyano. That is why you're focusing yourself on establishing your life here on earth. Like you're buying, nagpupunyagi ka na mapaganda ang lahat ng bagay, ikaw ay nagpupundar na magagandang bahay, magagandang sasakyan, nag-iimpok ng kayamanan, as if mabubuhay ka ng eternity sa mundong ito. Pero kung ini-enjoy mo lang ang buhay mo and part of the blessing of the Lord that you're having all those things, that's good enough. But do not be surprised na isang araw yung mga bagay na ay masira ng mga calamities. Because it has been foretold na gano'n ang mangyayari sa mga bagay na yun. The only thing that we can do right now as a Christian is to enjoy our lives at the moment. Kung ano man ang sitwasyon na nandun ka, ano man ang panahon na meron ka, ano man ang oras na meron ka, enjoy it. And you're not supposed to be acting surprised sa mga nangyayari. Why? It has been foretold. Kaya dapat ang bawat isa sa atin ay nagpupunyagi para sa ating direksyon, no, proseso, paglakad patungo sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? So, knowing this and having this kind of mentality, sa lahat ng pagkakataon, nagiging peaceful ang ating buhay. We're not surprised na bumagyo, natanggal yung bubong ng bahay, o bumagyo, nakalas yung ganito, o nasira yung ganito, because it has been foretold. Nakakapanghinayang nga lang. But then again, can you pray for the safety? Yes, you can. At kung kalooban ng Panginoon yan, it will be there. Hanggang naggusto ng Panginoon na diyan ka tumira, you will be saved. Pero kung pag gusto na ng Panginoon na bumili ka ng mas magandang bahay, mas maayos, lumipat ka ng tirahan, you have to trust the Lord kung yung bahay mo ay masira, because the Lord is preparing another one for you and much beautiful and much better than that. So, yun ang dapat tayo. Sa lahat ng pagkakataon, we have to really know and learn how to rely and have faith of whatever the Lord is doing into our lives. Ganun tayo mga kabatiran, para hindi tayo nasya-shock, hindi ka nawawarshock sa nangyayari sa buhay mo. You really have to rely to the Lord completely. We have to learn na when the Lord closes one window, He will be opening more windows for you. When the Lord closes one door, He will be opening more doors for you. So, huwag ka lang masyadong attach sa mga bagay-bagay na meron ka sa ngayon o sa mundong ito, kasi hindi tayo taga rito. That is a very wrong, iyan ay isang maling attitude ng isang Christian, that you are attached of something na something material na earthly, no, o kaya ay makamundo, mga kapatiran. So, just let it go. Just let it slide. Just let it happen. Kasi it has been foretold na daranas ang mundong ito na matinding kapighatian na katulad ng isang nanganganak. So, ang sabi sa scientific studies, ang mga babaeng nanganganak ay nakakaranas ng napakatinding sakit. Na para daw katulad ng mga sakit na nararanasan kapag pinagbabali-bali mo buto ng tao. So, I think that is really painful. Verse 22, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi
tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. So, dahil nandito tayo sa mundong ito, whatever happens in this earth, you can expect na una, you will be affected because of the senses that we have. Kapag nakita mo, maapektuhan ka. Kapag naramdaman mo, maapektuhan ka. Lahat ng bagay maapektuhan. The only thing that give us peace is the knowledge that the Lord our God, ay hindi tayo pababayaan, is always be with us, no matter what. And ililigtas niya tayo at tayo ay nasa kanyang pag-iingat. Amen po ba? Kaya wag tayong magulumihanan, wag tayong mawala sa focus na parang tayong mga unbeliever na wala silang Diyos at wala sa kanilang nag-iingat. Unlike sa atin, mayroon tayong Diyos na tagapag-ingat, mayroon tayong Diyos na nagpo-provide ng ating mga pangailangan, mayroon tayong Diyos na nag-aayos ng ating kinabukasan at maging ng ating buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Kaya tayo ay patuloy na mag-rely sa ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So, ganoon po yan. So, ano pa po? Sabi rito, verse 23, at hindi lamang sang nilikha, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Kasi ang ating mga katawan, there are two things na nangyayari sa ating katawan. Number one, we have this kind of sensation, ang ating brain ay limited sa ating napag-aralan, sa ating natutunan. Pero kung mapapansin ninyo, kapag ikaw ay namatay na, kapag tinignan mo doon maging sa kaso nung mayaman at ni Lazaro, makita mo yung kanilang mga mata ay yung kanyang mata ay nakikita niyo si Lazaro kahit malayo na, yung mga parang mga Superman ang superhuman ang kanilang kakayanan. At meron silang mga profound, mga kaalaman na talagang sadyang buo na. Hindi ka na magtatanong-tanong, bakit ganito, bakit ganyan? Ano ba mangyayari sa susunod? Alam mo na ang mga bagay-bagay na mangyayari. Kaya sabi ng mga nakaranas na napunta sa impyerno, there is this wisdom na meron na sa kanilang brain na hindi na sila makakaalis doon. So, hindi na kailangan pang itanong kundi alam na nila yon. Merong mga bagay na ganoon. So, another thing, ang ating katawan ay punong-puno ng kahinaan. So, ang gusto ng Panginoon, ang ating katawan ay maging perfect katulad niya. Amen. So, kinakailangan, sabi ng Panginoon, one of these days, lalaya kayo sa inyong katawan na yan. Kaya nga, sabi ng mga scientists, maging sa ating brain, sabi niya, parang wala pang 10% na nagaganap, kumbaga, ang natatrabaho ng ating brains, ang laki ng ating utak, pero, sabi ng mga scientists, wala pang 10% ng ating brain ang gumagana. So, imagine mo raw kapag gumana lahat yan. So, yun. So, paki-check nyo po ang inyong ang fact na ito sa inyong mga internet. So, yun. Next, sabi rito, verse 24, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Sabi rito, verse 23, at hindi lamang sang nilikha kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumarain din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. So, dalawang bagay daw ang ating hinihintay. Una, that you will be declared as a true son and heir of God. Bilang ikaw ay maidideklara na isang totoong anak ng Diyos at kanyang totoong tagapagmana, At ang pangalawa ay ang paglaya mo sa ating katawan. Another thing, nakalimutan ko, another thing na nangyayari sa ating katawan ay,
kahit pastor ka, kahit ano kalagay mo sa buhay, you will be tempted and you have this kind of urge. You have this kind of vulnerability. No, meron kang kahinaan, meron kang mga lumalabas na hormonal surge, mga bagay na nangyayari sa iyong katawan na sometimes it is so uncontrollable. No, hindi mo siya makontrol. No, mga bagay na hindi dapat mo nararanasan, and you were hoping and you were praying na dapat kung maaari ay wala iyon sa iyong katawan kasi nagiging dahilan siya ng iyong pagkakasala. Kaya sabi ng Panginoon, one of these days, makakalaya tayo sa mga ganyang klaseng sirkulasyon at kaayusan ng ating katawan. Amen. So, next thing, sabi rito, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit, kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Amen. So, etong dalawang bagay na ito ay naasahan natin o pinapanampalatayanan natin na mangyayari sa atin. Number one, no, naihahayag ng Diyos tayo bilang kanyang totoong mga anak. Number two, nalalaya tayo sa ating mga mahihinang katawan. Amen. So, yun ang ating inaasahan. So, kaya, kung ang kalagayan mo bilang isang Kristiyano, every now and then, o may mga pagkakataon talagang naglalapse ka, nagkukulang ka, nagkakamali ka, and sometimes na-commit mo na yung mga bagay na hindi dapat na-commit as a Christian, no worries. Continue to serve the Lord, and one of this day, lalaya ka dyan. Yan ang kadahilanan kung bakit. Ang sabi ng Panginoon, one of these days, you will be freed from that. No? Kasi talagang may mga sitwasyon na hindi natin siya makontrol at hindi natin ang tawag niyan, no, hindi natin makontrol at hindi natin mapagtagumpayan. So no worries, no, continue in serving the Lord. Just continue, magpatuloy ka. No, wag mo nang intindihin yung mga panghusga sa iyo ng mga supposedly kapatiran, supposedly mga taong uma-assist sa iyo, supposedly mga taong umuunawa sa iyo. But then again, sila pa yung naunang nanghuhusga sa iyo. So that's really bad. No, but then again, you continue in serving the Lord. And may the Lord provide a good friend for you and those people who will truly love you, maging sa mga sitwasyon na masyado kang down. So, pagkalooban ka nawa ng Diyos sa mga taong katulad niyon. Amen. Kasi lahat tayo ay nangailangan ng mga tao, ng mga kapatiran na masasandalan sa mga panahon ng ating panghihina at pangangailangan. Amen. Ngunit, patuloy natin panghawakan ang ganong klaseng pag-asa na isang araw malalagpasan natin at matatapos din ang lahat ng bagay na ito. And one of this day, the Lord will be declaring you one of those triumphant, isa mga matagumpay na mga anak ng Diyos. Amen. If you know the song that says, ano tawag nun? May isang kanta nagsasabi na one of this day we will be cold, no, sa presensya ng Panginoon. Ano ba yung kantang 'yon? Mag-roll call daw sa harapan ng Panginoon. When the saints go marching in. Natatandaan niyo po ba yung kantang 'yon? When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, I wanna be on that number. Oh, when the saints go marching in. Alam niyo yung kantang yun, yung lumang kantang yun na kapag nag-march na ang mga anak ng Diyos, we are dreaming, no, na kasama tayo sa mga anak ng Diyos na nagmamarcha upang kanyang parangalan. Amen po ba? So, lagi tayong tumuon doon. Huwag po kayong mag-focus sa inyong mga kahinaan. Huwag kayong mag-focus sa mga nagawa na ninyong kasalanan. Kapag nakumit nyo na iyon, pagsisihan sa Panginoon, then go on. Huwag lang tayong paulit-ulit. Strive hard, persevere. No, magpunyage, magpatuloy. At kapag ang mga kapatiran ay nakakaranas ng ganito, no, remind them. Do not judge them. Remind them. Amen.
Kasi ang Biblia nagsasabi, wala nang paghusga sa bawat isa sa atin. So do not be judged. No, wag kang judgmental because that's not your job. No, the only thing that we can judge is what is right and what is wrong and what should be done. Ano ba pwede nating husgahan? Ano mali? Ano tama? At ano ang dapat gawin nating mabuti? Yun ang gayno ang dapat nating gawing tama. Yun ang kailangan ng ating judgment. No, yung mga tipong gano'n. Pero yung husgan mo yung tao, no, base sa kanilang mga ginagawa, no, I think hindi po dapat iyon. You should judge them according to the love of the Lord, according to the will of the Lord, that, gusto ng Panginoon na maligtas ang mga taong ito. Kaya ito ay kasama sa ating mga pagtitiisan, sakit sa puso, sakit sa isip, sakit sa ngalangala. Ay yung mga tipong ganito na kasasabi, kaka-remind, but still they're continuing a life like this one. So, may each one of us be a contributor in the edifying, no, sa pagpapatibay at pag-aayos ng buhay ng bawat isa. Verse 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. No, para sa mga taong nakaranas ng matinding kapigatian, matinding problema, matinding sama ng loob, they understand this part that when you are in the presence of the Lord, there are just a lot of things that you wanted to say. It's just na may mga sitwasyon na kulang ang salita sa ipapanalangin mo. That is why you just come to the presence of the Lord and you just burst your tears, you just cry. No, umiiyak ka na lang sa harapan ng Panginoon, but still, no, yung iyong diwa at ang iyong pagkatawa ay nananalangin sa Panginoon beyond the words, beyond words na kaya mong sabihin. And then there is the Holy Spirit, nakikipag-usap sa Diyos on behalf of you during that time. So that is why when you have problems, do not look for those people na mapagkukonfidan mo o kaya mga tao na mapagsasabihan mo, i-chismis ka pa niyan. Go in the presence of the Lord, because there will be this moment that you cannot open your mouth, that you can just, think of the things you just wanted to pour out your spirit and, your heart to the Lord, but there are no words to say. Kulang ang mga salita o hindi mo siya ma-express sa pamamagitan ng salita. But then the Holy Spirit will be there for you, no, para makipag-usap sa Diyos sa iyong kalagayan at sa mabuti para sa iyo. Kaya sabi rito, no, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin. No? Kaya napapansin niyo noon, no, ang ating Panginoong Jesus ay namamagitan sa ating Diyos para sa atin. Even the Holy Spirit Himself ay namamagitan para sa atin, tumutulong sa atin para makapanalangin tayo and we can express ourselves to the Lord, no, above and beyond what the words and what our mind can conceive, no? Kaya higit sa kaya nating sabihin at kaya nating isipin. At sabi, at dumaraing sa parang hindi natin kayang sabihin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sarap ng feeling na ganito. When you are in the presence of the Lord and you just don't have the appropriate words, you cannot just express yourselves clearly, but there is this Holy Spirit, no, nakasama natin that, praying for us, interceding for us. No, dumadalangin para sa atin. See the goodness and the love of the Lord na patuloy niyang isinashower para sa atin. Maging sa ating mga limitation as human being, He is there for us to help us.
No, kaya wag tayong masyadong mag-alala mga kapatiran. So, patuloy tayong mag-aliwan sa bawat isa, magtulungan sa bawat isa, magpalakasan sa bawat isa, kasi hindi lahat ng pagkakataon tayo ay malakas. There will be times na magdadrama-dramahan tayo. There will be times na sometimes it's just hormonal, or sometimes there are just situations that are affecting us. No, at dumarating sa punto ng ating mga sarili ay hindi maganda ang takbo. So, let's help each other. Mag-aliwan tayo sa bawat isa at magtulungan tayo sa bawat isa. And if that is not enough, and of course, as human being, hindi natin, as children of the Lord, hindi natin pwedeng asayan sa mga kung sinong tao, but then, the best na pwede mong puntahan ay ang presensya ng Panginoon together with the Holy Spirit upang tayo ay maging kaisa at maging kaisa sa kalooban ng Diyos, and we can commune to the Lord. Amen. Verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. So, see, now, kung mapapansin natin rito, we are one with the Lord, united with the Lord, working together with God for the goodness of each and every one of us. Amen? So, napapansin natin dito, no, alam natin sa lahat ng bagay, in every aspect, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, sa lahat ng bagay na meron tayo, naunawaan mo man sa hindi, nalalaman mo man sa hindi, ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, for our goodness, for our betterment. You know, not just temporarily, not just earthly, but this is eternally. No? At maliban doon, no, kasama natin ang Diyos, no, sa pagkilos at sa paggawa, no, at kasama ng mga kapatiran ng mga totoong anak ng Diyos. Sabi rito, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So see, there is this layunin, no, na tayo ay magkakaisa, kaysa tayo ng Diyos, kaysa tayo ng pagkilos, kaysa tayo ng mission ng ating Panginoon. We are working with God, you know? So kaya ang mga totoong anak ng Diyos, hindi yan naglalagi lang sa bahay at puro trabaho lang ang ginagawa, no, at purong sariling buhay lang ang kanilang ginagawa. No, we are working in the vineyard of the Lord. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, pagkatapos ang iniintindi mo lang ay ang buhay mo at ang trabaho mo, no, at ang mga naiisip mo at mga damdamin mo, at wala kang kinikilos para sa ministeryo, wala kang ministeryo, let this preaching be a warning of you. No? Supposedly, kasama ka sa layunin ng Panginoon. So where are you? What are you doing? What is your part in the ministry? What is your achievement? Ano ba nagagawa mo sa ministeryo? Saan? Kasi yung ating mga ginagawa rito sa mundong ito, we're just enjoying things, but that is not the focus of our being. Hindi yan ang focus ng ating buhay. Hindi totoo na si pastor lang ang nakafocus sa ministeryo. No, pastors are just leaders. Pastors are just expressions of the Lord. No? Supposedly, no, we just lead. We nangangalaga. But each one of us are parts and parcel, no, ay parte at kabahagi ng kanyang ubasan. Bawat isa sa atin ay nagtatrabaho. Bawat isa sa atin ay parting katawan ng Diyos. When the world's supposed to be functioning. So where are you? Ano ginagawa mo sa ministeryo ng Panginoon? No? Huwag ka nawang kulugo, no? O kaya ay mga unwanted parts of the body of Christ. O, kasi may mga ganoon. May mga unwanted parts. No? So, let's evaluate ourselves.
No, ano ba ang parte mo sa ministeryo ng Panginoon? Ano ba nagagawa mo? Ano ba achievement mo? Ano ba accomplishment mo? Iyan bang ginagawa mo yan ay nakakapagbigay ng karangalan sa Panginoon? Or every now and then you are testifying just to say, glory to me. Ako nakagawa niyan. Purihin ng Diyos sapagkat ako ay nakagawa ng ganito. Purihin ng Diyos sapagkat no, ako ay nakapagpagaling. Ako ay nakagawa ng ganito. You're not supposed to be doing that. You're just supposed to be saying, praise the Lord sapagkat gumaling ang kapatiran. No? Purihin ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin. You don't need to, parangalan ng iyong sarili. The Lord knows that. No? Minsan may mga ganong klaseng patutuo na hindi naman dapat. No? Naghahanap ng palakpak at pagkilala at respeto sa loob ng simbahan. No? It's not like that. Hayaan mo kusang lumabas yan. No? At hayaan mong kusang ibigay sa iyo yan. No? Hindi mo na kailangan ibalandra pa ang iyong pangalan at ang nagagawa ng Diyos sa buhay mo. No? Because you are seeking for your own glory when you do that. No? Sabi rito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. O kaya kapag ikaw ay kumikilos, nagtatrabaho kasama sa ministeryo ng Panginoon, no matter in what aspect and what agency and what ministry you belong to, you're still part of the vineyard of the Lord. Kasama ka pa rin sa ministeryo ng Panginoon. But if you're not doing anything, that's questionable. No, kung gusto mong maupo, I think 1 year, 2 years, 3 years, I think that's good enough. Okay, let's say after 5 years, no? Bansot, matagal lumano, matagal lumaki, matagal lumago. Okay, but more than that, beyond that, that's not acceptable anymore. No? But then again, ang Panginoon nawa ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi meron din ako mga kakilala tumagal ng 10 taon na pasaway sa loob ng simbahan, and after that, he became a pastor though. No, naging pastor. Pero dumaan siya ng maraming beatings. Pagpapalo, pag-aayos. Kasi pasaway. Amen. Verse 29. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. At sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Amen. So, kaya bago pa pala tayo ipanganak dito sa mundong ito, pinili na ng Diyos ang magiging kalagayan natin. Ang kalagayan maging mga anak ng Diyos. Pastor, may mga tao pala yung pinapanganak na hindi dapat na ganoon. Well, actually, ang Diyos ay mahabagin at mapagmahal. No? Everything is possible. Ang sabi nga ni Jesus, no? Sabi nga, mahirap talaga sa mayaman na maligtas. Pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi kayang gawin ng tao yan. Kayang gawin ng Diyos yan. So, everything is possible. Amen. At ang lahat, katulad na napag-aralan natin dito, lahat ay binigyan ng parehas na pagkakataon. No? So, there are just those people that are called especially in the service, no? Sa kanyang ubasan. No? At ang pagiging anak ng Diyos. No? Sabi rito, no? Kaya kung mapapansin natin dito, ano ba sabi rito ng Diyos? No? Gayunmay nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Everybody was given a chance. Everyone was given a chance. You know? So, yun. But there are those people that are specially called for His ministry and for His service. Amen? So, ganoon po yan mga kapatiran. So, next. Sabi rito, verse 30. Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. No? So,
Ang Diyos ang pumipili sa bawat isa sa atin. So, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo ay pinili ng Diyos. You have to remember that there are these two people, no, si Esau at si Jacob, no. Naalala nyo yung twins, no, ni Isaac, no. Si Esau tsaka si Jacob, hindi pa sila ipinapanganak pero napili na sila. We have to remember, no, pinili niya si Jacob, no, but then again, no, si Esau ay kanyang kinamuhian, hindi pa man ipinapanak. The Lord knows it all. There are plenty of things that the Lord knows why, no? At siya ang nagdedesisyon sa mga bagay na ganyan. Kaya tayo mga anak ng Diyos na pinili ng Diyos upang maging Kanya, pagsumikapan natin na patuloy na maging karapat-dapat magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kasi there's been part in the Bible na sabi niya, pag dumating na ang manunukso ay manunukso ang kanyang gagawin ay manunukso siya na matindi at halos walang mailigtas, halos walang maligtas, pati ang mga pinili halos di maligtas, no? At sabi, kung hindi pa ikliin ng Diyos ang panahon, walang maliligtas. So, tayo mga hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos, alam ng Diyos ang ating mga kahinaan, alam ng Diyos yung ating mga limitasyon. Ang kaya ko lang maihayag sa inyo mga kabatiran, anuman ang kalagayan ng bawat isa sa atin, magpatuloy tayo sa pananampalataya at sa pagsunod sa Diyos, sa Kanyang layunin. Huwag tayong pumoko sa ating mga kahinaan, huwag tayong pumoko sa mga personality kahinaan natin na pinipinpoint ng mga tao na ganito ka, na ganyan ka, ganito ka, na nagiging dahilan na hindi ka nakakapaglingkod sa Panginoon because you focus on what these people are telling you. Now, si Jesus, sinabi rin siya ng ganyan, ikaw anak ka lang naman ng karpintero, ikaw ay ganito ka lang naman, no, pinagsabihan pa nga siyang baliw. But then again, hindi yun naging dahilan para hindi siya magpatuloy sa kanyang paglilingkod. Kaya sa ating pagtitiis, sa pagiging Kristiyano, sa buhay natin sa mundong ito, wag nawang maging hadlang ang mga sitwasyon na iyon sa ating paglilingkod, kundi maging dahilan iyon ng ating kalakasan at challenge sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Number one, because it has been foretold. Sinabi na yun nung una pa na pagdadaanan iyon ng mundong ito at pagdadaanan nating mga Kristiyano. Kasi nandito tayo sa mundong ito. We have to focus ourselves, no, sa tagumpay ng Panginoong Jesucristo na nagawa niya sa krus ng Kalbaryo. We have to focus kapag wala nang makatanggap sa'yo, kapag wala nang makaunawa sa'yo, at kapag kahit sarili mo kinukundinam na, no, alam mo kasi mga kapatid, dumarating sa punto na kahit sarili mo kinukundinam mo na, kahit sarili mo ginajudge mo na, ito lang ang masasabi ko, go to the presence of the Lord, umasa ka at magtiwala ka sa pag-ibig ng Panginoon, kasi walang ibang magmamahal sa'yo katulad ng pagmamahal niya. Kahit sarili mo dumarating sa punto na itinatakwil mo, kahit sarili mo dumarating sa punto na hinuhusgan mo, but you know what? No, mahal ka ng Panginoon higit sa kaya mong mahalin ang sarili mo. Mahal ka ng Diyos higit sa kayang mahalin ng mga taong nasa paligid mo. Mahal ka ng Diyos kaysa kayang i-offer ng mundong ito. You're so valuable in the presence of the Lord. Amen. Kaya kapag sobra-sobra na at parang matindi na ang mga bagay na nagawa mo at hindi mo na kaya, come to the presence and the throne of love of God. No? Kahit hindi mo na maunawaan, kahit hindi mo na nauunawaan, go there. The Lord will love you. The Lord will accept you. The Lord knows every inch of your life. Ang bawat silula ng iyong katawan, bawat imaymay ng pagkatao mo, alam niya, suko mo lang ang buhay mo sa Kanya. Alam niya, lumapit ka lang sa Kanya. And He will make everything new for you. He will strengthen you. No? Iyon lang ang magagawa natin mga kapatid. Kaya habang tayo nagtitiis sa mundong ito, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. At nawa ang bawat isa sa atin ay biyayaan ng Diyos ng kalakasan at ang wakas ay ang pagtatagumpay ng bawat isa sa atin sa Kanyang ubasan. At magawa natin yung ating mga dapat gawin bilang kabahagi ng Kanyang ministeryo. Amen po ba mga kapatiran? Nawa ang pag-aaral natin ngayong hapon ay nakapagtuwid, nakapagpalakas sa bawat isa sa atin at naging pagpapala sa buhay ng bawat isa.
Salamat sa Panginoon sa buhay ng mga taong umattend sa ating online Sunday service at salamat sa Panginoon sa mga taong patuloy nagpupunyagi na mapakinggan ang salita ng Diyos through USB, no, sa mga dadalhin namin sa mga bahay-bahay. Salamat sa Panginoon sa mga tao na nagbibigay ng oras para sa Diyos at nagpapakasumakit at nagtitiis para makasunod sa Panginoon. Let's pray. Salamat, Panginoon, dakilang Diyos, sa buhay ng mga kapatiran, Panginoon, na patuloy, o dakilang Diyos, Lord, na nagtutulong-tulong upang ang bawat isa ay patuloy na mag-umapoy at patuloy, o dakilang Diyos, na ang bawat isa ay makapagpatuloy sa paglilingkod. Ang bawat isa amin, Panginoon, at least we have the community, O Lord, na pwede naming puntahan upang kami ay mahiwalay sa mundong ito, Panginoon, at kami ay magsama-sama. Magkaganon man, O dakilang Diyos, individually, O God, palakasin niyo po, Panginoon, ng bawat isa. Kung dumating man, Panginoon, sa panahon na katulad na ni Noe, O dakilang Diyos, siya na lamang ang natitira, O dakilang Diyos. Nawa, O dakilang Diyos, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng perseverance sa katulad ni Noe. Lord, ng katayuan, O dakilang Diyos, na Lord, katulad ni Noe, na bagamat ang lahat ng tao ay nagumuna sa kanilang pagkakasala at nagumuna sa kanilang mga bagay na gustong gawin sa mundong ito, O dakilang Diyos. Nawa kami ay nakafocus sa pagsunod sa inyo, dakilang Diyos. Nawa kami ay nakafocus, O dakilang Diyos, sa pag-ibig sa inyo. At nawa kami, dakilang Diyos, ay mamuhay sang-ayon sa katuwiran sa inyo, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig nyo sa amin, Panginoon. Salamat sa pagpili nyo sa amin, O dakilang Diyos. Lord, ngayong hapon, O dakilang Diyos, again, sa mga kapatiran, dakilang Diyos, na kailangan ng kagalingan, pagalingin niyo po sila in Jesus name. Lord, yung mga may masakit ang ulo, dakilang Diyos, O God, yung may mga high blood pressure, O dakilang Diyos, pagalingin niyo po sila, dakilang Diyos. At Lord, yung mga nakakaranas, O dakilang Diyos, ng mga sakit karamdaman, O dakilang Diyos, anuman ang pinanggalingan nito, dakilang Diyos, heal them, O dakilang Diyos. Lord, alam ko po, Panginoon, na hindi nalilimitahan ang inyong kapangyarihan, dakilang Diyos. At ganoon din naman, O dakilang Diyos, sa mga nangailangan ng financial breakthrough, lalo sa kalagayan ngayon. Alam ko po, Panginoon, na lahat ng bagay ay inyong nauunawaan at walang limitasyon ng inyong kakayanan. Bless them, O dakilang Diyos. At yung mga nangailangan, O dakilang Diyos, ng karunungan, katalinuhan, dakilang Diyos, at pangunawa, higit sa lahat. Pagpalain niyo po si dakilang Diyos at i-provide ang lahat ng bagay nito, dakilang Diyos. At nawa, Panginoon, dakilang Diyos, kung kami man ay makakabalik, dakilang Diyos, sa church setting, O dakilang Diyos, sa makapaglingkod at Lord, makaawit at makasamba sa inyo, dakilang Diyos, ng sama-sama, Panginoon. Dumadalangin po kami, Panginoon. Kayo po, Panginoon, mag-provide, dakilang Diyos, ng aming Lord, ng financial assistance, Panginoon, kasi Lord, sa ngayon wala po kaming church building, O dakilang Diyos. We pray, O Lord, that Lord, you provide financial assistance, Panginoon, sa amin. Kayo rin ang mag-provide sa amin, dakilang Diyos, ng tamang lugar, Panginoon, kung saan, O dakilang Diyos, kami ay magsasama-samang manambahan. Kayo ang magbigay ng place para sa amin. Kayo ang magpatayo ng building namin, dakilang Diyos. Kayo ang sumama sa amin. At marami nawa, O dakilang Diyos, ang mga anak niyo pa at mga kabataan at mga bata at mga matatanda na maabot, O dakilang Diyos, ng inyong mabuting balita at mapaglingkuran kami, Panginoon. Salamat sa inyo sa pagpapalang ito, dakilang Diyos. Lord, dumadalangin po kami, Panginoon, dakilang Diyos. Lord, sa iyong mahabagin at mapagpalang kamay, O dakilang Diyos, na abutin niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin at patuloy na tugunin ang aming mga panalangin. At yung may mga special, Panginoon, na pangailangan, O dakilang Diyos, abutin niyo po, Panginoon, at tugunin ang kanilang panalangin. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. God bless po sa buhay ng bawat isa, sa mga kapatiran na patuloy na umattend sa gawain, mga kapatiran na hanggang sa ngayon ay nandito, si Tita Malu, si Tita Violet, si Ate Jean Pakumbaba, si Tita Susan, at si Nanay Tita. Good afternoon po sa inyo. At sa mga kapatiran na maaabot ng online Sunday service na ito na hindi ko nabanggit, pagpalain at samahan kayo ng Panginoon. At sa mga maaabot ng USB, at pagpalain kayo ng Panginoon. God bless each and every one of us. Again, this is your Pastor Henry, signing off. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless.